Kamusta pong muli mga kababayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang araw po muna. Magandang araw, tanghali, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Kahit saan po sulok ng bansa, umundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. At syempre po, sa hirap po ng buhay, tiis-tiis lang po mga kababayan. Talagang mahirap po talaga pagka nabubudol po ang ating bansa. Ay 3 taon po ang dinanas po natin sa kahirapan mga kababayan at napakamahal na bilihin. Pero sa kabila nun, ang sinasabi nga po ng ating mga kababayan, lalo po ngayon sa nangyari po sa Cebu mga tambay, yung ating po kababayan vlogger at talagang suportado po ang maisog, ang dating Pangulong Duterte at BP Sara at ang Team Duterte mga tambay ay talagang binigyan po siya ngayon ng National Police mga tambay sa pangunguna po ni General Torre po mga tambay dahil daw po doon sa sinasabi pong pagpapakalat daw po ng fake news mga kababayan. Kaya po ang kapulisan at sa pangunguna po ay nag-serve daw po ng warrant of arrest mga tambay para daw po dito sa ating kababayang vlogger para daw po makuha yung mga gamit na kailangan po makuha nila mga tambay. Ayon po ito sa version po ng kapulisan. Pakinggan po natin ang balita at pakinggan din po natin ang version po ng ating kababayang vlogger sa Cebu. Nagsilbi ng search warrant si CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III laban sa nagpakalat sa social media na na-ospital umano ang opisyal. Ayon kay Torre, inihain ng search warrant para makuha ang mga cellphone at computer na ginamit anya ng netizen sa pagpapakalat ng naturang impormasyon. Dagdag ng opisyal, nagdulot ang nasabing post ng pag-alala sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Manatiling nakatutok sa... Yan po ang version ng General Torre po mga tambay. Yan po ang kanyang version. Nagdulot daw po ng pag-aalala sa kanyang pamilya mga tambay. Paano magdudulot ng pag-aalala sa kanyang pamilya? Sila po yung magkakasama. Kasama po ang kanyang pamilya. At syempre po, wala pong iniwan po kasi ngayon sa Bagong Pilipinas. Komento ko po. Sa Bagong Pilipinas po kasi ngayon, lahat po ng taong gobyerno, pati po ang institusyon ng pulis ay puro balat sibuyas na po mga tambay. Balat sibuyas na. Pati po ang nagtatanggol na sa atin, sa ating kapayapaan, makita po natin. Yan po ang version na sinasabi po sa balita ni General Torre mga tambay. Ito naman po, ang sinasabi naman po ng binigyan po ng warrant of arrest. At pakinggan po natin si Kabayan at si Kablogger, si June Abines mga tambay. Nagsalita po siya, si June Abines ng taga Cebu po ito mga tambay. Ako isa sa lead convener kagabi 12 a.m. in the morning pumasok ang at least isang dosinang police mostly from Manila with a search warrant, and I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Tama. Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barge in at middle of the night and refuse me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss. Tama. Lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga business. Grabe, no? Nakapile na po pala yung libel case, mga tambay. Yun ang sinasabi po ni Kabayan po na ni June Abines. Bakit po kailangan, kung talaga mayroon po silang evidence na siya sa kanya galing, yung sinasabi pong fake news na siya po ay nasa ospital, bakit kailangan niya pong halughugin? Di ba? Halughugin yung kanyang at kunin ang kanyang mga personal na gamit. Di po ba? Ibang klase na po ngayon. Yung, yung pinagbibintangan mo na sinasabi mo na gumawa ng fake news sa'yo,
Mismo siya pupuwersahin mo. Pupuwersahin mo na talagang yung mga personal na gamit. Kaya po yung sinasabi nga po ni Kabayan, ibang klase po, sanay na sanay daw po, sa mga paglabag sa batas, ito pong general. Kasi po, marami pong kaso ito itong general, nahaharapin po dahil napakarami po sinampa na kaso rito nung nakaraang taon po yung nakaraang taon na mga naghukay po sila ron. Doon po sa property po yata yun ni Pastor Kay Buloy at meron pong namatay doon at napakarami po nila sinira ron, mga kabayan. Marami po sila sinira at naguhukay pa po sila ron at talaga pong talagang puwersa ng gobyerno po dinala ron. Kaya napakarami po nilang kakaharaping kaso, lalo po itong general na si General Torre. Patong-patong po na kaso po ang sinampa po dyan. At iniintay na lang po ang mga susunod po na mangyayari dyan kung kailan sisimulan o nasisimulan na ba ang mga hearing ng kanyang mga kaso. Dito pa lang po yan kay Buloy at si dating Pangulong Duterte po ang tumatayo po dyan na legal counsel, mga kabayan, kung hindi po nagkakamali ang yung lingkod. At ito na naman po, panibago na naman kaso ito, mga tambay. Harassment po ito. Talagang ibang klase. At hindi naman po basta-basta ito pong vlogger at supporters po ng Maisog na kababayan natin sa Cebu. Hindi po basta-basta vlogger ito, mga tambay. Meron po itong alam. At may alam po ito sa batas. At sa katunayan, meron na po siyang legal counsel na talagang tumatayo po doon sa sinasabi po ni General Torres. At yung kanya naman po na pinost, kung kanya man po yun, nakita ko rin naman po, mga tambay. Nagtatanong po siya, patanong po ang ginawa niya puro sa kanyang post. Nagtatanong po siya kung talagang si General Torres po ba ay talagang nasa ospital po ba o na-ospital. Di po ba? May pagtatanong. May question mark pa nga Di ba, mga kabayan? Ituloy po natin ang paliwanag po ni June Abines po, mga tambay. Right, so si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, Tama. sino ba naman si June Abines? Ordinaryong tao lang tayo. Naging lead convener ako sa Cebu Maisog Rally kasi talagang pagod na ako sa kalokohan ng gobyerno natin. Tama. Pero anong ginawa nila? The night before na mag-rally, pumunta sila 12 a.m. at saka yung style nila sa pag-search, it took them 4 hours. Grabe. They really tried to parang wear me out. Kaya naman nilang kunin yung cellphone ko in 30 seconds Tapos yung PC ko in maybe 10 minutes. But they have to probe yung cellphone ko, dina-download nila yung laman. And I think pinano nila tinatransmit nila sa Manila yung content ng cellphone ko without my authority, with my verbal disagreement. Sabi ko, that is illegal. You have no right to tamper my cellphone, pero ginawa pa rin nila. Pumasok sila. Tama, hindi mo basta-basta yung personal na pag-aari mo na basta-basta na lang po kunin kung wala po ito utos ng korte. Korte po ang mag-uutos diyan, di ba? Kung talagang yan po ay usapin na sa korte at nagsampa na po ng kaso itong si General Torre, bakit po pinupuwersa po nila? Kaya marami po ito, mga tamay. Itama nyo po si Kamanong, lalo po dito po sa nakakapanood po sa ating mga abogado. Marami naman po tayong mga abogado na kahit papaano po itong ating channel, meron naman po siguro nanonood na talagang mga abogado, mga tambay. Itama nyo po si Kabayan June Abines, mga tambay. Talagang yung kanya pong kanyang pag-aari ay dapat po ba ito? Hindi po ba lumalabag sa batas ang kapulisan na kanya yung personal na pag-aari niya ay puwersahin ng kapulisan na ito'y kunin at kuhanan ng mga impormasyon na walang utos ang korte? Di po ba? Kaya marami pong lalabagin talaga na batas itong kapulisan. Pero sinasabi nga po ni June Abines, mga tambay, hindi po niya masisisi yung mga kapulis. Hindi po niya kasi masisisi yung mga pulis na mabababa ang ranggo. Kasi sumusunod lang po sila sa kanilang boss. Sino po ba ang boss? Si General Torre, mga tambay. Di po ba?
kinuha yung cellphone ko, sinaksak sa laptop nila, Grabe, dinownload yung mga laman. So basically, my cellphone was tampered. Opo. Dapat ebidensya yun eh. Tama. If I really committed a crime against General Torre na human rights violator, bakit kailangan nilang kunin yung cellphone ko, magkuha pa sila ng search warrant if they can just file directly a cyber libel against me if they have the evidence. Tama. So ang ginawa nila, they did a search warrant, they issued a search warrant in the middle of the night before the rally, knowing I was one of the core group, para lang hindi mapagbigyan ng mga Cebuano na makapag rally. Kasi yung mismong grupo ko sa lead convener puro volunteers. Tulad ngayon, hindi pa ako nakatulog kahit isang oras, kahit 30 minutes, hindi ako nakatulog. Kasi I feel violated, I feel harassed, I feel disrespected. And wala na ni paglaong nga nasod. They will harass anybody. Tama. If they will harass PRRD, if they will harass Inday Sara, sino ba? Kinsa man si Jun Abinis. I'm not crying dahil naawa ko sarili ko. Naawa ko sa mga Pilipino. Mas naawa nga ako kay Tatay Digong. Mismong mga pulis na tinulungan ni Tatay Digong, walang ginawa. Ang mga pulis natin, karamihan duwag. Kinsa man ang mulaban sa Pilipino. Kada adlaw gusto nila pildihon ang Duterte. Mismo si Sara niingon, gusto nila patyon si Sara. Totoo yun. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Pwedeng patayin. Ang harassment kahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte isa-silence nila? Yan po mga tambay, nakakalungkot na balita po ang ginagawa po ng administrasyon natin ngayon. Talagang puwersahan, kaya nilang gawin kahit sa puwersa mga tambay. Kaya nila magpalabas kahit anong warrant pwede nila ipalabas. Kahit po talaga ito paglabag na sa batas mga tambay. Napakatindi po. Dahil totoo po ang sinasabi ni Kabayan vlogger po ni Jun Abines, na talagang yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte sa kanila, sa mga ating kapulisan, kung paano po sila binangon, pati po ang kanilang retirement, ang mga sweldo nila na doble, ang mga allowances lumaki. Di ba? Ano po sinabi ng ating kababayan? Mga duwag na po ang mga kapulisan natin ngayon. Talagang sunod-sunuran po daw sa bangag administration ang ating mga kapulisan. Unbelievable. Tapos nakita niyo po, kahit po paglabag sa batas, kayang-kaya po nilang gawin. Kaya po hindi malayo sinasabi ni dating Pangulong Duterte, di ba? Na talagang dadalin po yata tayo sa martial law na naman ang ating bayan. Huwag naman po sana. Napakahirap po. Dahil kung ganitong klase pong pamumuno na may issue po ng droga, ang magdi-declare ng martial law, pati po ang ating mga kapulisan ay nagiging violente na po mga kabayan. Nasasangkot na po sa sari-sari pong krimen ang ating kapulisan sa hindi magandang gawain. Pati pagnanakaw, nasasangkot na po sila. At syempre po, nasasangkot na naman po ating mga kapulisan sa droga.
Di po ba? Sa krimen, droga, tapos mga violation na ganito. Pati po ang mga general natin, napakarami po daw ginagawa. Pati nga po yung sa Kibuloy, yung harassment po sa Vice President, pati daw po ang buhay ng Vice President ay muntik na po mapatsyon. Ano po ba yung patsyon sa Bisaya? Di po ba pagpatay, pagkitil? At ganun din po sinasabi ni Kabayan June na talagang siya na hindi pa talaga popular at hindi malaking tao sa lipunan. Isang June Abines ang hindi pa nila mapatsyon at hindi manganib ang buhay. Di ba? Kung ang dating Pangulong Duterte, kayang-kaya po nilang barasuhin. Nakita nyo po, mismo si General Torre, sinampahan ng kaso rin. Kaso ang dating Pangulong Duterte. Dahil dito sa sinasabing pagbabanta raw po sa buhay ng mga senador, mga bayan. Ibang klase ngayon ang ating general. Ang general po natin ngayon at ang ating mga kapulisan, lalo ang mga generals, ay gumagamit na po talaga yata ng kamay na bakal. Mukhang papunta na po yata tayo sa talagang ang demokrasya natin sa ating bansa ay mukhang kinikitil na po. Mukhang kinikitil na po, mga kabayan, ng bagong Pilipinas na sinasabi po na bangag administration ng dating Pangulo at ganun din po sinasabi ni Kabayan June Abines, mga tambay. Nakakalungkot lang po ang nangyayari sa ating bansa. Kailan kaya matatapos ito? Dahil nga po, mismo ang ating mga kapulisan na magtatanggol sa atin, sa ating seguridad. At nakikita naman natin, meron naman po tayong korte. Nandiyan naman po ang batas. Nandiyan ang Supreme Court, nagpapanksyon. Bakit ka gagawa ng mga dahas? Bakit mo ilalagay ang hustisya sa iyong kamay? Diba? Nag-file ka na ng kaso ng libel cases dito kay June Abines. Bakit hindi mo hintayin yung korte at yung kaso'y umusad ng umusad? Bakit? Kasi wala kang hawak na ebidensya. Kaya pwersahan mo na kukunin doon sa tao na pinagbintangan mo ng libel cases sa'yo. Mismo siya. Pwersahan mo kinuha. Yung kanyang cellphone at kanyang CP, yung kanyang computer, diba? Yung kanyang matindi. Tapos dinownload mo pa yung mga laman ng cellphone sa kanyang laptop, yung kanyang computer. Ibang klase, no? Ibang klase po. Ngayon ko lang po narinigan yan na magse-serve ka ng warrant of arrest. Lahat ng personal na ari-arian nung sinerban mo ng warrant of arrest ay pag-aari mo na lahat, kontrolado mo na lahat, na wala pang umuusad ni sa kaso. Na wala pang sinasabi o dinideklara ang korte natin na dapat mo na ilabas yan at kunin lahat yan. Di po ba dapat ang nag-uutos niya korte, hindi ang pulis? Di po ba? Nagiging violente ang mga pulis. Ikaw na mismo nagsampa ng sinasabi mo fake news o kinasuhan mo ng libel itong si June Abines. Tapos ikaw pa rin ang manggigipit sa kanya. At ikaw pa rin ang mamumuwersa sa kanya. Di ba? Ibang klase. Nakakalungkot po, mga kabayan. So, dahil nga po nakita po ni June Abines dito, dahil po siya ay supporters ng Duterte at ng Maisog at meron po siya mga volunteer na hawak na mga kababayan natin sa Cebu. Biruin mo, last minute mag-uumpisa na ang rally, last minute nung tirahin ka, nung gawang ka ng ganito, i-raid ka, hating gabi pa, madaling araw pa, alas 12 ng hating gabi, mga taba, ibang klase. Pwede ka naman mag-serve ng maaga. Diba? Pwede kang pumunta ng maaga. Bakit tinapat mo pa ng hating gabi? Kaya po nakakagulat. Nagsampa na sila ng kaso, pero nag-grade pa. Ano kaya ang nasa likod nito? Kaya po, mga tambay, sa ngayon po kasi, sa panahon po ngayon, na ganyan po ang puwersahan po at talagang sinasabi nga po ni Kabayan June na ang power, ang batas, ay talagang binababoy na yata nila ang batas natin. Sila mismo ang nagpapatupad sa batas, pero sila mismo ang lumalabag sa batas. Ibang klase po, mga kabayan, nakakalungkot. Kaya po, mga kabayan, sa halalan po, hindi po natin kailangan ang mga politiko na ito. At syempre po, bantayan po natin, mga kabayan. Baka po, yung sinasabi ni dati Pangulong Duterte, isang araw po, mag-declare po ng martial law ang Pangulong Marcos Jr. Bantayan po natin yung mga tambay. Wag na wag po tayong papayag. Dahil mismo,
ang dating Pangulong Duterte ay nakikitaan niya rin po na may chance po dahil po naiipit na po sila ngayon. Ipit na po ang administrasyon po ngayon sa napakarami po kasing issue. Issue po natin sa kaperahan at talagang pinasasagot na po sila ng Korte Suprema, lalo-lalo po ang 2025 National Budget. Dahil dyan po ay napakalaking alumalya at natuklasan din po dyan ni Atty. Vic na January lang po. January pa lang at February pa lang tayo, hindi pa natatapos ang buwan, ay mahigit 4 trillion na po ang nakukuha po sa 2025 National Budget. Samantalang yung budget ay usapin pa sa Korte Suprema. Pero na-withdraw na po nila ng maaga. Ibang klase. At syempre po, usapin na rin po sa Korte yung issue po na kinuha nila ang pera sa PhilHealth. 89 billion. Nakapag-release na daw po dyan na hindi bababa sa 60 billion. At napakarami pa nilang issue, pati po pera natin, pati ginto natin sa bangko, sentral, ay nadisgrasya pa. 25 tons. Tinatanong din po yan ni dating Pangulong Duterte at ni Atty. Vic, sino ang bumili, sino ang pinagbentahan at magkano ang pinagbilan at nasaan ang pinagbentahan. Di ba? Maraming tatanungin at yung issue po sa flood control, issue sa Maharlika Investment Fund, napakarami. At issue pa rin sa ginawang impeachment sa Vice President na meron daw pong kapalit ng kanilang mga opisina na hindi bababa sa 100 to 150 million isang mambabatas. Napakarami pong issue, mga kababayan. At ang napakalungkot, 3 taon tayong dinala sa kahirapan. Napakamamahal na bilihin. Napakataas na inflation, kawalan ng trabaho, napakamamahal ng ating mga gastusin. Ubod ng mahal, mga tambay. Pati ang itlog, napakamahal na. Hindi lang bigas, hindi lang gulay, hindi lang karne, mga kabayan. Pati pang luto natin ngayon, ang ating ginagamit na gasol, ubod ng mahal. Wala na pong mura. Mapapamura na lang po ang Pilipino. Yun na lang po ang magagawa ng Pilipino. Hindi na po tayo makakabili ng mura na bilihin. Ang magagawa na lang po ng mga Pilipino ngayon ay mapapamura na lang po sa mahal ng ginagastos po natin sa hirap ng buhay, mga kabayan. Isama po natin sa dasal, mga tambay. Isama po natin sa dasal ang ating kababayang vlogger po na sumusuporta po sa mga Duterte at sa Maisug. Mga kabayan, isama po natin sa dasal si kabayan vlogger po, June Abines, na maingatan po ang kanyang buhay at syempre po malayo po siya sa kapahamakan at yung kaligtasan po niya ang mangyari po sa kanya, mga tambay. Huwag po sana siyang bigyan, mga tambay, ng masasamang tao sa ating lipunan, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan. Isama po natin sa dasal, lalo-lalo po si June, na talagang nakikita po natin na mukha po siyang hindi po maganda ang nangyari po sa kanya, mga kabayan. Mukha pong yung kanya pong kalayaan bilang Pilipino ay mukha pong nakikitil po ng PNP, mga tambay. Ibang klase po. At syempre po yung kaligtasan din po ni Vice President na naganib din po ang buhay ng ating Vice President, mga kabayan. At syempre po, ang dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte at mismo tayong mga Pilipino, mag-ingat po tayo at magdasal po, mga tambay, na maingatan po tayo at mailayo po tayo sa masasama. Lalo po ngayon sa ating bansa, lumalaganap po ang krimen, masasamang tao, droga, drug addict, drug lord, at pati ang ating mga kapulisan nasasangkot na po sa mga masasamang gawain, pagnanakaw, droga, at marami pang iba. At nahandyan pa mga terorista, mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Maraming salamat po, mga kabayan. Isama po natin sa dasal, ulitin ko po, si June Abines para sa kanyang pag-iingat. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming po salamat po, mga kabayan. Mag-ingat po tayo, mga kabayan. Mag-ingat po tayo, doble ingat po. At syempre po, konting tiis na lang po, malapit na pong dumapo ang Agila ng Mindanao. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa po tayo.